Ang Sahara, isang napakalaking tila higanteng disyertong tostado sa araw na kasing laki ng US. Halos walang nakatira doon. Bakit kaya? Ito ba ay dahil sa init, kakulangan ng tubig, o dahil mas nauna ang mga kamelyo? Alamin natin. Hindi naman talaga walang laman ang Sahara. Mapili lang ito kung sino ang pwedeng manatili. Tingnan mo ang mga Tuareg, 2 milyong katao, nakakalat mula Mali hanggang Niger. Matagal na silang nandito bago pa man maisip sa Athens ang Parthenon. May mga historiador na naniniwalang malayong kamag-anak sila ng sinaunang Ehipsyo, kaya influencer na sila ng disyerto bago pa ang Instagram. Tinawag nilang sarili nila ang malalayang tao at seryoso sila. Nilabanan nila ang sinumang nagtangkang sumakop o tumingin sa kanila. Roma, mga Pranses, pati ang panahon, malaking bagay yan kapag 122 degree Fahrenheit ang init sa likod bahay mo. At naroon din ang mga Sahrawi, mga 650,000 sila. Isipin mo silang pinaghalong disyertong lahi, Arabeng mananakop at mga lokal na Berber, hinubog ng daan-daang taon ng hangin, buhangin at katigasan ng ulo. Itong mga taong ito ay tumingin sa malawak na buhanginan at nagsabing ayos lang, kaya may tao talaga ron. Tingnan mo ang mapa, pero mula sa kalawakan, parang walang laman ang Sahara. Parang may nag-delete ng kalahati ng isang kontinente. Ang tanging mga taong matapang na narito, mga nomadikong tribo. Ang kanilang bahay ay tradisyonal na todang gawa sa tela at balahibo ng hayop. Ang mga alaga nila ang pinagkukunan ng pagkain at inumin. Karaban ng kamelyo ang gamit nila sa paglalakbay. Mahalaga sila sa init ng disyerto at sa paghahanap ng tubig, pero mamaya na natin sila pag-usapan. Tingnan muna natin ang kabuuan ng Sahara. Ang nag-iisang luntiang bahagi ay ang lambak ng Nile. Ito ang cheat code ng Ehipto. Tiyak na baha, walang hanggang sakahan, at kasaysayang mas mahaba pa sa listahan ng red flag ng Exmo. Pumunta ka sa kanluran at tinangkang lampasan ng Libya ang kalikasan sa Great Man-Made River. Ito ay isang $25 bilyong na tubong nasa ilalim ng lupa na sumisipsip ng tubig mula sa mga sinaunang aquifer. Ito na rin ang dakilang kulay beige na kawalan. Mababa ang populasyon sa pagitan ng Nile at Sahel. Sa 3 tuldok, 6 milyong milya kwadrado, 2 tuldok, 5 milyon lang ang nakatira rito. Ang natitira ang pinakamalaking solar panel sa mundo maliban sa kuryente, pero may kakaiba sa patay na lugar na ito. Noong 332 BC nagmarsa si Alejandro ang Dakila sa Ehipto at naging paraon, ngunit hindi sapat para sa kanyang masakop ang kilalang mundo. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa Sahara. Ang kanyang destinasyon, ang Siwa Oasis na nakatago sa kailaliman ng Qattara Depression. Isang lugar na napakababa, parang pusod na ng mundo, 62 talampakan sa ilalim ng antas ng dagat. 200 bukal ang bumubulwak mula sa butas-butas na apog at luwad, tahimik na sumusuway sa batas ng kalikasan na nagsasabing hindi dapat umiiral ang lugar na ito. Si Alexander ay idineklarang anak ng Diyos na si Amun. Oo, tama. Tiningnan ng disyerto ang pawisang Macedonian at tinawag siyang Zeus Jr. Akala mo magre-retiro na siya, pero nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Sa ngayon, mga 25,000 katao ang nakatira pa rin sa Siwa at pinapanatili ang sinaunang tradisyon sa gitna ng piramideng buhangin na parang disenyo ni Salvador Dalí. Ang Siwa ay isa lang sa mga oasis sa lihim na network ng tagong lugar na may tubig sa Sahara. Ang pinakamalaki, Tafilot, ay nasa timog ng Morocco. Tinagurian itong kampyon ng mga oasis, may halos 30,000 milya kwadrado ng taniman ng palma sa pagitan ng bangin at tunaw na gintong buhangin. Hindi ito mukhang disyertong tigang, parang VIP section lang ng Datiles at Asno. Tingnan mo ang mapa ng populasyon, halata agad. Kahit cactus alam yan. Tubig ang buhay, walang tubig, walang saya. Sa ibang lugar, parang Mars ang dating. Maliban sa Nile at ilang ilog sa kanluran, ang tubig sa ibabaw ng lupa ay parang sismis lang sa bonfire. Pero paano naman nung 7,000 taon na ang nakalipas? Dati, luntian at tropical ang Sahara. May mga hippopotamus, baka at tao na parang nasa beach resort noon panahon ng bronze. Patunay dito ang sinaunang rock art. Pinakamatandang vacation selfies sa mundo. Sumunod ang matinding pag-iwan, umalis ang ulan, naglaho ang ilog, at naging minimalista ang Sahara. Kasama ito sa 240,000 taong siklo ng klima na nagpapabago mula parang Eden hanggang mahirap mabuhay lampas tanghali. Bawat 20,000 taon, umuuga ang mundo sa kanyang aksis. Sapat na ito para ilihis ang mga monsoon at gawing parang hairdryer ang paraiso.
Ito ang mood swings ng planeta. Nasa kasagsagan tayo ng tuyong yugto ng Sahara, ang natural na dehydrate mode ng mundo. Matagal nang umalis ang mga monsoon papuntang timog, iniwang naghihintay ang hilagang Aprika. Ang ulan dito ay kasing hindi tsak ng baterya ng cellphone mo matapos mag-update. Opisyal, ang Sahara ay nakakatanggap ng mas mababa sa 3 pulgadang ulan kada taon, pero yon ay average lang. Isang katlo nito ay nakakakuha lang ng 0.4 na pulgada. Isa pang 17% halos 0.2 pulgada lang. Ganyang katindi ang tagtuyot na parang nililinis pati kaluluwa mo. Samantala, ang Phoenix, Arizona ay may pagmamalaki na rin sa wakas. Oo, sobrang init na pwede kang magprito ng itlog sa driveway at pati katinuan mo matutusta habang naglalakad papunta sa kotse. Pero kahit paano, may totoong mga ilog ang Phoenix. Ang Colorado, ang salts, ang verde, isang buong smorgasbord ng tubig. May mga damuhan sila, mga swimming pool, mga listing sa Zillow. Ang Sahara, puro ilusyon at pagsisisi lang. Pero sa ilalim ng buhangin, may sinaunang tubig na natrap nung luntian pa ang lugar. Tingnan mo ang mapang ito, malalaking underground aquifer. Ang Nubian Sandstone Aquifer System, ang pinakamalaki, ay sumasaklaw ng 1,000,000 square miles, sapat para sa tubig ng gripo sa daan-daang taon. Maliban na lang, ito ay fossil water. Kapag ininom mo na, wala na, walang refill. Hindi na umuulan dito ngayon. Ang Great Man-Made River ng Libya ay umaasa sa sinaunang tagong tubig na natitira mula sa mas basang mundo. Kapag ito'y natuyo, mawawala rin ang pangarap ng luntiang Sahara. Kung gusto mo ng ganitong talakayan sa mapa, pindutin ang subscribe. Mas mabilis pa mawala ang ambisyon ko kaysa tubig sa ilalim ng lupa. Sa totoo lang, kahit ang mga oasis, yung maliliit at matitibay na berdeng himala ay unti-unting namamatay. Unti-unting lumalawak ang disyerto taon-taon sa mga hotspot na lugar, nilalamon ng Sahel butil-butil. Sa Timbuktu, iniwan ng Ilok Niger ang lugar kaya naputol ang koneksyon ng lungsod sa pinagkukunan ng tubig. Ngayon, nagiging alikabok ang Sahel at ang mga naiwan ay pinagmamasdan ang papalapit na abot tanaw. Parang mabagal na pagguho ng buhangin na bumubulong malapit na. Siwa, Tafilat, para lang silang kandila sa gitna ng bagyo. Maliwanag at maganda, pero tiyak ang kapahamakan kapag walang tubig, tao, lungsod o kinabukasan. Bukas pa ang ilaw pero inaabot na ng disyerto ang switch. Gayunpaman, sa isip ng Kanuranin, ang Timbuktu ay parang kwentong pampatulog para sa mahilig sa geograpya. Well, hindi kita tinutukoy. Sa survey sa Britanya, 1/4 ng tao ang hindi naniniwala ang totoo ito. Hindi na rin nakakagulat. Ang Sahara ay palaging pinakamalaking manloloko sa mundo. Pero sa ngayon, totoo ang Timbuktu. At ang reputasyon nitong parang kwentong bayan ay galing sa asin. Hindi lang umusbong ang lungsod dahil dito, kundi umunlad din. Ang Sahara ay may mahigit 20 lawa ng asin at minahan sa Tagaja at Taudeni, mga sinaunang hukay ng kayamanan kung saan naguhukay ng puting ginto ang mga tao. Ang Timbuktu ay nasa gitna, nagpapadala ng asin pahilaga sa Mediterranean at patimog sa Savannah. Noon, ang asin ay hindi lang pampalasa kundi salbabida. Walang frigider, walang yelo, asin lang o gutom. Kumain ka ng pagkain na walang asin, hindi ka lang simpleng tao, barbaro ka. Ang sibilisasyon ay itinayo sa pampalasa, bagay na bagay sana kay South Bay. Pero gaya ng karera niya, sumobra rin ang sobrang pag-aasin ng Sahara. Puro paandar, walang kaligtasan. Kaunting tubig, sobrang asin, pinakamasamang skincare routine. Sinasabing nilagyan ng asin ng Roma ang lupa matapos wasakin ang Carthage. Ang Sahara, ginawa niya ito sa sarili niya. Dahil sa pagbabago ng klima, mabilis na nawala ang mga lawa sa riyon at iniwan ang manipis na sapin ng mineral. Maganda ito para sa sinaunang mga lakal pero mahirap para sa nagtatanim. Hanggang ngayon, puno pa rin ng asin ang lupa. May ilang patpati na damo na sumusulpot, pati na rin ang paminsan-minsang puno ng palma. At naroon din ang disyertong Pakwan. Dahil sobrang nakakalason, ipinagbawal ito ng FDA at pinayuhan ng US Army ang mga sundalo na huwag kumain nito. At kung kulang pa ang alat at lason ng pakwan, may bakterya pa sa Sahara na nag-iipon ng tubig na parang naghahanda sa katapusan ng mundo. Ikinukulong nila ang tubig sa ilalim ng lupa para protektahan ng sarili, isang lihim na paraan para manatiling tuyo ang disyerto. May buhay dito, pero ito ang uri ng buhay na walang ibang nabubuhay. Kung huhukain mo ang buhangin, malalaman mo ang tunay na laman nito. Yermosols, ang paboritong lupa ng disyerto. Sila ang pinakakaraniwang lupa dito at may kakaibang katangian. Kakaiba, manipis ang lupa, parang sobrang payat ng influencer. Sa ilalim, puro graba at maliliit na bato, halos walang patong. Sumuko na yata ang mundo sa paggawa ng topsoil. Kung gusto mo magtanim dito, kalimutan mo na, hindi tutubo ang tanim sa graba.
Pinakamaganda siguro ay makakuha ka ng lasong pakwan at sunog sa araw. Kahit makapagtanim ka, haharapin mo pa rin ang mga panahon. Pero walang pakialam ang Sahara sa tagsibol, tag-init o taglagas. Ang mga panahon dito ay puro kaguluhan, mula banayad na pagkikiskis hanggang sunblaster na halos wawasak na. Sa kanlurang Aprika, Disyembre hanggang Abril ay panahon ng harmatan. Tinatawag ito ng mga lokal na Dr. Wind, malamang dahil pinapabushi ang mga doktor. Tuyo ito at mas malamig pero may dala ring bonus na premyo tulad ng parasite at mikrobyong sanhi ng tuberculosis. Bumababa ang halumigmig sa mas mababa sa 5% maganda para sa beef jerky pero hindi para sa tao. Sa silangang Aprika at Levant, naranasan nila ang hamsin na parang hair dryer ng Sahara. 50 araw na malalakas na hangin mula Marso hanggang Mayo, umaabot sa 87 milya bawat oras. Ang temperatura ay mahigit 100 at 4 na degrees Fahrenheit. Hindi na yan panahon. Parang sinasabi ng kalikasan na hindi ka dapat tumira rito. Hindi lang tao, pati dessert sinisira ng hangin. Tumataas ang presyo ng tsokolate tuwing nagwawala ang harmatan. Ang season ng 2025 ang pinakatuyo sa loob ng 6 na taon. Ang mga magsasaka ng kakao sa Ghana at Ivory Coast, pinapanood na lang matuyo ang pananim nila, nagresulta sa pinakamababang ani ng kakao sa 21 taon. Kaya kapag bumili ka ng tsokolate ng $12 tuwing araw ng mga puso, tandaan mo, hindi dahil sa inflation yon, kundi dahil sa mainit na alikabok mula Sahara na sumisira sa iyong romansa. Taon-taon, matinding pinsala ang dulot ng hangin ng Sahara, hindi lang sinusunog, kundi parang mob boss, inilibing pa ng buhay. Hindi makakapapag-photosynthesize ang halaman kapag nabalot ng likas na liha at pati lupa kinakain ng hangin. Hindi na nakapagtataka kung sumuko na lang ang mga tao sa disyerto at nagpalit ng asin, ginto at garing. Titigil ka rin sa pagsasaka kung lagi namang nililipad ng hangin ang taniman mo. Pero hindi lang pananim ang apektado ng hangin, kalaban ito ng sibilisasyon. Ang buhangin dito, hindi lang nananakit, may plano pa. Kinakaliskis nito ang balat, winawasak ang gusali at kinakain ang linya ng kuryente. Nabubulunan ang mga makina, nababara ang mga filter at ang mga kagamitan ay parang nagmumug ng graba. Hindi tumatanda ang mga infrastruktura dito, unti-unti silang kinakayod. Ang Trans-Sahara Highway, pinakamahabang konstruksyon sa mundo, sinimula noong dekada 70 pero di pa rin tapos. May mga bahagi pang disementado. Magkano na ang nagastos? $175 milyong sa Niger pa lang, ang pinakamahal na kalsadang lupa sa mundo. At gayunpaman, sa ilalim ng lahat ng alikabok na yon ay may nakatagong yaman. Ang dating luntiang Sahara ay nag-iwan hindi lang labi ng hipopotamo, kundi nakatagong yaman, langis, gas, uranium, phosphate. Ang Algeria pa lang ay may 2% ng natural gas ng buong mundo. Ang Ehipto at Libya ay may trilyon-trilyong kubikong talampakan pa. Ang tagong uranium ng Algeria, mga 26,000 tonelada ang mga puspet ng Morocco, sapat para pakainin ang kalahati ng mundo, literal, sa pamamagitan ng pataba. Hindi tigang ang Sahara. Parang nag-iipon siya dahil may alam siyang di natin alam. Pero bakit hindi siya mayaman? Madali lang, hindi ka makakahukay kung walang tubig. Pagbabarena ng langis, pagpipino ng uranium, pagkuha ng gas, lahat yan kailangan ng tubig. At dito, ang tubig ay hindi lang yaman, isa itong relihiyosong karanasan. Ang paggamit nito sa pagkuha ng yamang enerhiya ay parang ubusin ang natitirang oasis para lang mag-charge ng iPhone. Ipaliwanag mo yan sa taong nawalan na ng baryo dahil sa gumagalaw na buhanginan. Kahit magtagumpay ang industriya, mauubos pa rin ang natitirang lupa. Ang pagbobomba, pagbabarena at pagmimina, lahat yan ay iba't ibang paraan ng pagsira sa lupa na halos wala ng buhay. Nilason nito ang kakaunting natitirang tubig. Kung tutuusin, hindi na kailangan ng Sahara ng tulong para matuyo pa, pero patuloy pa rin tayong naghuhukay. Pagkatapos, dumarating pa ang mga problemang gawa ng tao. Anong naisip mo kapag narinig ang Libya? Hindi na kasing gulo ng mga digmaang sibil noong dekada 2010, pero kung tatawagin mong matatag ito, parang masyado kang positibo. Yung gobyerno ng pambansang pagkakaisa na suportado ng UN, sa papel lang talaga. Yung eleksyong ipinangako noong 2021 hanggang ngayon, panaginip pa rin. Ang makaribal na milisya paikot-ikot na parang buitre sa buffet ng samut-saring maling desisyon. Sobrang marupok ng sitwasyon, bumalik ang madilim na bahagi ng kasaysayan, ang Trans-Sahara na kalakalan ng alipin.
Dapat tapos na ito noong nakaraang siglo, pero bumalik na naman ngayon sa mga ruta ng pagpupuslit sa Libya kung saan tao na ang ipinupuslit ng mga human trafficker imbes na asin. Oo, mayaman ang disyerto. May langis, gas, mineral, human trafficking. Pero sino ang mag-i-invest ng bilyon-bilyon sa lugar na mas mabilis pang maglaho ang gobyerno kaysa sa pawis? Walang kumpanyang gustong mag-invest sa infrastrukturang pwedeng matabunan ng politika bago pa ito matabunan ng buhangin. Kung titingnan ng mas malawakan, iisang kwento lang ito sa buong rehiyon. Ang mga hangganan sa Sahara ay mga multo ng kolonyalismo. Iginuhit ito ng mga Europeo na noong 1914 ay nagmamay-ari ng 70% ng Afrika mula sa 10% lang noong 1870. Mga linyang itinakda sa Europa na ipinilit sa Afrika. Hindi kailanman sumunod ang lupa at nayo'y pinaalala kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ang hangin, init at panahon. Nang matapos ang lantaran na pagpatayan ng mga lumang imperyo sa isa't isa, wala na silang pera para panatilihin ang mga kolonya. Ngunit ang pagbabalik nila ay hindi maayos, parang bahala na kayo dyan. Ang mga kolonisador ay gumawa ng mga hangganan sa kulturang hindi nila lubos na alam na nagputol sa mga rutang pangkalakalan at komunidad. Ano ang naging bunga? Isang mapang binuulang ng maling hula at kayabangan. Hanggang ngayon, ginugulo pa rin ng mga linyang yon ang lahat. Maaring walang kwenta ang mga hangganan, pero totoo at masakit ang epekto ng mga bansang nabuo rito. Para silang politikal na Frankenstein na pinagdugtong-dugtong lang. Pinamumunuan ng malalakas na lider na umusbong matapos ang Arab Spring, bawat isa ay nangangakong magdadala ng katatagan, ngunit tila may hawak na posporo sa bariles ng gasolina. Ang digmaan sa Sahel ay ngayon sumasaklaw sa malaking bahagi ng Afrika, parang group project sa disyerto na lahat bumabagsak. Nang umalis ang mga puwersang Pranses sa Mali noong 2022, hindi lang basta naiwan ang puwang sa kapangyarihan. Pumasok agad ang mga rehimeng militar. Ngayon, pinamumunuan ni na Abdurrahman Tiani, ginagawang parang tagpitagping hanay ng mga hunta ang riyon. Hindi ito lugar na pinipilahan ng mamumuhunan na may PowerPoint at bukas na tseke. Hindi mo pwedeng ibenta ang katatagan kung ang nagbibigay ng permit ay dumadating na naka-sunglasses at may tangke. Hindi lang politika, pati lupa ay winasak ng kolonyalismo. Pinilit ni Europa ang mga lokal na palitan ang sustainable na pananim ng mga pananim na pangkita tulad ng bulak na mas mabilis umubos ng sustansya ng lupa kaysa pagkamkam ng mga kolonisador. Pagdating ng kalayaan, lutong-luto na ang lupa. Wala nang natirang sustansya, dahan-dahang niluto ng araw hanggang pati ang lupa ay sumuko na. Kaya ba talagang wala ng pag-asa ang Sahara? Well, hindi naman ganon. Pero wag mong asahan ng isang Disney ending. Tingnan mo ang Doha, Qatar, isang mala sci-fi na mirahe na talagang gumana. Umabot ng average na 106 na degrees Fahrenheit noong nakaraang taon, pero ayos pa rin. Pinapatakbo ito ng katigasan ng ulo at desalination plants. Mula pa noong 1954 at 54 ginagawang inuming tubig ng Doha, ang tubig dagat ng sobrang episyente, kaya 79.7% ng kanilang supply ay galing sa Gulf. Yung 0.0, 1% ay mula sa mga aquifer, backup kung mag-walkout si Poseidon. Himala ito ng ininyeriya na di kayang pangarapin ng Sahara. Hindi mo madidesalinate ang wala ka, tulad ng akses sa reserbang tubig at bilyong nakatago sa buhangin. Ang lihim na sandata ng Qatar ay hindi swerte. Ito ay likidong ginto at isang pasabog na personalidad. Ang bansa ay may mahigit 25 bilyong bariles ng langis at 800 at 43 trilyong cubic feet ng natural gas, mga 11% ng tagong yaman ng mundo. At noong Pebrero ng 2024, sinasabi ng Qatar Energy na nakatagpo pa sila ng mas marami pa, isa pang 240 trilyong cubic feet sa North Field. Ano ang ibig sabihin nito? Pera, bundok-bundok na pera. Sapat ito para gawing ikalimang pinakamayamang bansa sa mundo. Per capita ang Qatar. Kayang bumili ng isa pang soccer team para lang paupuin sa bench. Ganoon kayaman. Hindi mura ang prosesong ito. Mga 5 hanggang 10 dolyar kada 1,000 galon. Pero kung kayang lunurin ng GDP mo ang maliit na bansa, di mo na iniisip ang bayarin. Isipin mo kung gagawin ito ng Libya. Desalinasyon sa antas ng Qatar? Walang pag-asa. At ang Libya ay isa na sa mas mayayamang bansa sa Sahara. Sudan, Mauritania, Senegal, hindi nga sila kasali sa laban. Maliban na lang kung may biglang mamumuhunang napakayaman at walang takot sa kudeta, mananatiling wishlist lang ang desalinasyon katabi ng demokratikong pamahalaan. Oo, nagagawa ng Great Man-Made River ng Libya, pero subukang panatiliin ito sa gitna ng sandstorm at gumagalaw na buhangin. At ang mga kalsada? Kalilimutan mo na lang. At syempre, nariyan pa ang politika, ang matagal na tagtuyot sa Sahara.
Ang pagdadala ng kahit ano sa hangganang ito ay nangangahulugan ng pakikipag-usap sa mga gobyernong hirap magkasundo. Sa teorya, pwede sanang pondohan ang mga proyekto gamit ang pera mula sa langis at gas. Sa realidad, kailangan ito ng kapayapaan, katatagan at kawalan ng kudeta. Tatlong bagay na parang ayaw na ayaw ng Sahara. Ang Nigeria ay nagkaroon ng 5 mula nang lumaya noong 1960 at 60. May isang bansa sa Sahara na hindi mo makikita sa karamihan ng mga mapa, ang Sahrawi Arab Democratic Republic o SADR. Isa talaga itong pamahalaan na halos walang kumikilala. Inangkin nito ang Laun bilang kabisera pero kontrolado ng Morocco ang lungsod at halos 80% ng teritoryo. Para tiyakin yon, nagtayo ang Morocco ng 1,400 milyang pader na buhangin na masayang tinawag na free zone. Ang Rabuni, de facto na kabisera ng Sadar, ay isang kampo ng refugee na may watawat. Matagal nang hindi umuusad ang sigalot na ito mula 1,900 at 70 kaya parang biro na ang pangmatagalang pamumuhunan. Desalination plants, rutang pangkargamento, seryoso? Walang gustong mag-invest ng bilyon-bilyon sa lupa na di tiyak ang hangganan. Ano kaya ang pangunahing export ng Sahara? Hindi ito langis, hindi ito gas, at hindi rin tubig. Alikabok ito. Tuwing tag-init, ang Saharan air layer ang nagbubuga ng 100 at 80 milyong tonelada ng alikabok at itinatangay ito sa Atlantic. Lumilipad ito sa New York, bumabagsak sa Caribbean at humihinto sa Cancun, sakto para makialam sa honeymoon ng iba. Pero best friend din ito ng Florida. Naalala mo ba ang pabrika ng bagyo noong panahon ng bagyo sa Atlantic noong 2005? Dapat sana 2006 ang sumunod na kabanata. 16 na bagyong may pangalan, 10 hurricane, 6 na malalakas na hurricane. Pero sa halip, nagpadala ng alikabok ang Sahara at sinabi ng dagat, tama na ako. 5 bagyo lang ang dumating, 2 lang ang malalakas. Pinatuyo ng tuyong hangin ang sistema ng bagyo, ganyan mamahala ng lagay ng panahon ng disyerto. Ang alikabok, hindi lang pumapatay ng bagyo, kundi pinapakain din ng mga gubat. Bawat taon, humigit kumulang 27.7 milyong tonelada ng alikabok mula Sahara ang bumabagsak sa Amazon Basin, puno ng phosphorus, mga bitamina ng kagubatan. Pinakakakaibang supply chain ng kalikasan. Isa sa mga pinakatuyong lugar sa mundo ang bumubuhay sa isa sa mga pinakabasa. Tunay na kakaibang long-distance relationship ng kalikasan. Paglipas ng 15,000 taon, kung hihinto na ang Sahara sa pagkalat ng alikabok sa mundo, posibleng magulo ang lahat. Asahan ang mas maraming bagyo sa Florida at mas kaunting sustansya sa Amazon. Masamang kapalit, mas maraming gulo para sa lahat, pero problema na yan bukas. Sa ngayon, sinusubukan ng mga bansang Sahel sa paligid ng disyerto na hindi matabunan ng buhangin. Dito pumapasok ang Great Green Wall. Ang engrandeng plano ng Afrika laban sa buhangin gamit ang mga dahon ay inilunsad noong 2007 bilang botanikal na desperadong hakbang. 5,000 milya ng mga puno na layuning buhayin muli ang 247 milyong ektarya ng patay na lupa, sumalo ng milyon-milyong tonelada ng CO2 at lumikha ng 10 milyong trabaho pagsapit ng 2030. Ito ang pinakamalaking proyekto ng paghahalaman sa mundo. Sumali rin ang Eritrea marahil dahil ayaw ng kanilang presidente na isang araw ay magising siyang ang tabing dagat niya ay puro alikabok. Matapang ito, magaling, pero nahuhuli sa schedule. Noong nakaraang taon, halos 30% pa lang ng mga target na lugar ang naibalik sa dati. Ang koordinasyon ng 12 bansa ay parang magulong sayaw ng mga kamelyo sa gitna ng buhawi ng buhangin. Tinawag ito ng mga kritiko na berdeng neokolonyalismo, lalo na nang dumating si Emmanuel Macron noong 2021 na may dalang tseke at nakokonsensya. Walang mas nagsasabing pasensya na sa pananakop, kundi ang mag-alok magtanim ng puno. Hindi lahat gusto na ang kamay na humawak ng latigo noon ang magbibigay ng pandilig na yon. Pero may positibong bagay pa rin. Gumagana ang pader sa Senegal, patunay na epektibo kapag lokal ang namumuno at umaatras ang disyerto. Maraming bansa ang sumusunod sa kanilang halimbawa. Kapag ang kabuhayan mo ay parang nililibing ng buhay, nagtatanim ka muna ng puno bago isipin ang kita. Ganyan talaga ang Sahara, laging gutom, laging gumagalaw. Isang halimaw na naniningil para lang hayaang mabuhay ka. Kapag kailangan ng isang kontinente magpalago ng kagubatan kasing laki ng Australia para manatiling matitirhan, mapapansin mong ang pag-survive dito ay trabaho na walang pahinga, walang benepisyo at ang amo mo ay ang hangin. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit! Makita tayo sa susunod sa Map Pack.